Magandang gabi mga kababayan. Dito na naman tayo sa aking munting channel. Mga kababayan, noong nakaraan ko kasing video, nakaraang vlog ko yung tungkol doon sa sinasabi ko tayo ay kasalukuyang nasa ilalim ng pamumuno na democracy government, mga kababayan. May nag-react kasi mga kababayan. Parang ayaw niya, hindi niya matanggap yung sinasabi kong democracy government, mga kababayan. Ano kasi ito, mga kababayan, ito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, nangyayari ngayon sa bagong administrasyon, mga kababayan, ay masyadong mga kababayan, diktadorya, di ba? Ano ba sa obserbasyon nyo, mga kababayan, itong mga nangyayari ngayon sa ating bagong administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni PBBM? Actually, mga kababayan, itong si PBBM, todo suporta ako nito nung panahon ng eleksyon. Kaya noong sa ipinakita niyang pamamalakad, dismayado rin, mga kababayan. Dismayado rin ako, mga kababayan. Isa rin ako sa dismayado sa pamumuno niya. Sa maraming dahilan, maraming kadahilanan, mga kababayan. Ngayon sa ano niya talaga, una, sa totoo lang, sinusupil niya ang kalayaan sa yung mga pamamahayag, mga kababayan. Sinusupil niya ang karapatan mo magpahayag sa sa loobin, yung freedom of speech. Lahat, mga kababayan, iniipit na, katulad noong sa nangyari nga, ulitin natin, mga kababayan, yung sa ginagawa na doon sa Maisog Rally. Kung re-reviewin nyo, mga kababayan, yung mga speaker doon sa Maisog Rally, yung nangyaring rally sa Cebu o doon sa Tagum, yung sa Tagum, kaya tinawag ko itong ngayon, mga kababayan, administrasyon na democracy government. Kasi mga kababayan, nakita nyo naman, lahat ng mga local official pagdadausan na Maisog Rally, talagang hindi nagbibigay ng mga kababayan, hindi nagbibigay ng permit. Hindi natin malalaman kung sa anong kadahilanan. Bakit? Unang-una, mga kababayan, ang Maisog Rally hindi naman magulo sa kanilang rally. Mayroon lang talaga silang ipinapahayag. Kasi yung mga guest speaker sa Maisog Rally, mga kababayan, mga kilalang tao, mga kababayan, matitinong tao. Unahin natin itong medyo galaw-gaw magsalita, mga kababayan. Si former President PRRD. Si former President PRRD, mga kababayan, pag nagsalita yon, mahilig magmura yon. Nagmura talaga, ekspresyon niya yon, mga kababayan. Huwag naman tayong ekspresyon niya. Pero nung pamumuno niya, mga kababayan, nakita naman natin, marami siyang accomplishment. Pero hindi lang ipinapakita ng mga mainstream media, mga kababayan. Ang mga mainstream media noon, hinahanapan lang ng si PRRD issue, di ba? Balita lang, ang puro na binabalita patungkol doon sa war on drugs. Yung patayan dito, patayan doon, kahit walang kinalaman sa war on drugs nga i-charge nila sa war on drugs, di ba? Halos lahat ng patayan sa i-charge nila sa war on drugs ni PRRD. Pero hindi natin ipagkaila, mga kababayan, magkaiba, malaking pagkakaiba sa pamumuno ni PRRD sa kasalukuyang administrasyon natin ngayon, mga kababayan.
Di ano bang tawag nyo dito sa ano, di ba? Yung ginawa nila kay ano, kay Governor Edwin Mamba. Dahil lang hindi sila sinunod ni Governor Mamba, Edwin Hubahib, sorry. Si Governor Mamba yung dito to sa ano mga kababayan, Ilocos banda, yung sa mga dito sa norte ba yon. Si Governor Hubahib mga kababayan, talagang pinapabura niya ang bayan niya. Binigyan niya ng pagkakataong mag-rally yung maisog rally. Hindi pa naganap ang rally mga kababayan, pinatawa na ng suspension si Governor Mamba. Si Governor Hubahib Mamba, ko ng Mamba. Di ba ano yan mga kababayan, isang panggigipit yun. Di ba crazy yun mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Di ba crazy? Kaya nga sinasabi ko, nandito tayo sa isang hindi demokrasyang ang panggobyerno mga kababayan. Hindi tayo democratic government ngayon. Isa itong crazy government mga kababayan. Yung ginawa nila mga kababayan nga pagbusal sa mga pamamahayag mga kababayan. Di ba isang crazy yan mga kababayan? Yung ginawa nila sa ano, nakaraang rally sana dyan sa ano, mga kababayan, sa Bustos, Bulacan. Isa tayo sa nagpunta doon mga kababayan. Di ba napaka-crazy noon mga kababayan? Bigla lang binakuran yung pagdadaosan ng binyo tapos pinarkingan pa ng trailer truck. Di ba gawain ng mga crazy yun mga kababayan? Gawain ba ng demokrasya yun? Di ba? Lahat tayo mga kababayan, mayroong tayong constitutional right na may karapatan tayong ipahayag ng ating saloobin. May karapatan tayong magsalita mga kababayan. Mayroon tayong freedom of speech na sinasabi nila. Pero sa ngayon mga kababayan, sa ating administrasyon ngayon nga, crazy government ni BBM mga kababayan, parang sinusupil nila, sinusuppress nila ang freedom of speech mga kababayan. Wala kang karapatan ngayong diktadorya mga kababayan. Ito ngayon ang ating ay isang diktadorya. Pasensya na sa nag-react. Siguro isa siya sa mga sa na-hire nga troll army ni PBBM. Kasi sabi si PBBM mismo ang nagsabi mga kababayan nga nag-hire daw siya ng libo-libong troll army. Ulitin ko mga kababayan, kaibigan yung nag-react kasi akala ko marami akong baser. Isang tao lang pala. Tapos nakita ko, tiningnan ko yung profile niya mga kababayan. Wala naman siya gaanong ina-upload nga video. Mayroon siyang ina-upload nga video, dalawa lang yata, tatlo. Tapos 2 taon na yung video niya. 2 viewers lang mga kababayan, dinagdagan ko, nagiging 3 na siguro yon. Parang fake siya fake account. Natutuwa na nga sana ako kasi akala ko marami na akong baser kasi nagiging 11 mga kababayan yung comments doon ko tanging kaisa-isang video ko nga nagkaroon ng 11 comments, diba? Kasi marami siyang sinasabi kasi against talaga siya doon sa sinasabi ko, para siyang nasaktan sa sinasabi kong democracy government. Kasi yung mga kababayan sa pangyayari ngayon talaga, sa nangyayari ngayon sa natin, mayroong issue na mayroong isang issue nga isa pa rin yun mga kababayan, mayroon ngayong headline nga mga issue yung patungkol sa pagiging bangag daw, issue nga pagiging bangag ni PBBM, pero hindi sila sumasagot niyan. Ang sagot nila mga kababayan, talagang nagda-divert sila ng iba-ibang pangyayari, parang paawa effect na nila parang biktima sila mga kababayan. Simple lang naman sana yung issue na yan para matapos. Sagutin nila ng may patunayan nilang hindi totoong bangag si Presidente Bongbong Marcos. Magpa drug test.
para matapos yung issue. Kasi hindi maganda yung issue eh. No? Ang mainstream media mga kababayan ngayon walang kibo. Iba yung mga pinapalabas sa mainstream media, di tulad ng mga nakaraang mga administrasyon na talagang ang mainstream media grabe pag bumanat yon mga kababayan. Kulang na lang pati pag-utot ng dating presidente ano nila ibabalita nila lahat talaga binabalita nila. Pero kasi ngayon mga kababayan, pag patungkol sa medyo makakita sa ng butas at gawing issue patungkol sa mga Duterte. Ayun mga kababayan, mabilis yung mga mainstream media ngayon. Ang tangi na lang ngayon, nagbabalita talaga ang social media eh. Kaya magpasalamat na lang ang mga tao na may social media kasi kung wala, mabubulan nila uli ang mga tao, mga kababayan. Mabubulan nila uli kasi alam naman natin itong mga mainstream media maliban sa SMNI pili-pili yung mga kababayan, pili yung mga binabalita. Katulad yung mga nangyayari, katulad yung mga rally-rally sa katulad ang mga kababayan sa yung mga rally sa Maisog, di ba? May mga media man naman na nagko-cover, kaya lang hindi nila binabalita, hindi nila pinapalabas. Katulad nung hearing sa Senado, may mga naman, may mga mainstream media naman. Kaya lang may nagbibideo sila eh. Kaya lang ayaw nilang ipalabas sa mga TV network nila. Diba, mga nakapagtataka mga kababayan. Kumbaga, ang pag-isipin mo, control sila ngayon ng ating gobyerno. Tapos yung mga kababayan, kaya nasabi kong crazy administration tayo ngayon. Kasi mga kababayan, ang nangyayari kasi doon sa Bustos, Bulacan, ayos na plansado na mga kababayan ang binyo. Kung kailan kinabukasan, idadaos yung pero doon pa sila talaga, hinabol talaga nila, nilagyan ng mga tarpaulin private property. Walang sinumang pinapahintulutan gamitin ang lupang ito, tapos nilagyan ang pumirma ng mga kababayan, ang pangalan nga nilagay legal counsel ng landowner, tapos pangalan ng abogado mga kababayan. Kaya nga minsan sumasablay pa sila halos lahat na nila mga kababayan sumasablay yung mga nila, yung mga ginagawa nila mula doon sa mga kababayan, isa-isahin natin yung mga sablay yung sinasabi ko, yung pinuputok ng butse ni Pangulong PBBM patungkol doon sa issue na secret agreement ni PRRD sa China. Yan. Sablay din, di ba? Nung nagsalita yung Chinese ambassador, di ba? Sinabi, wala naman daw palang open naman pala alam naman pala ng mga kabinete ni PBBM yung doon sa pinag-usapan ni PRRD at saka yung ni Chinese President Xi Jinping. Gumagawa lang sila ng issue mga kababayan. Tapos ang sumunod, napasabog nila, yung palabas nila nga pwede naman pala makahuli ng bulto-bultong droga nga walang putukan, walang namamatay. Kumbaga walang komosyon nga nangyari mga kababayan, di ba? Sablay din 'yon. Ngayon di nila may paliwanag kung ano talaga ang nangyayari mga kababayan. Hindi nila mauto ang mga tao. Tapos para mapagtakpan 'yon mga kababayan, yung pasabog paawa epik naman si Bakikang, di ba? Yung nagpa-interview siya ni nagpa-interview siya patungkol kay Sara. Wala rin.
sila din ang tinatamaan, mga kababayan. Ngayon mayroon naman silang mga kababayan, dahil gusto na naman nilang hatakin yung atensyon ng mga tao dito sa patungkol dito sa pre-operation report ni Jonathan Morales, mga kababayan. Yung na sa Senado. May second hearing daw ngayon, mga kababayan, ngayong May 7 kung matuluyan. Diyan din, mga kababayan, nakitaan ng kahinaan si General Bato de la Rosa, kaya pinutakte siya ng puna, mga kababayan. Kasi nakulangan talaga ang mga tao sa ni De La Rosa, mga kababayan. Binigyan talaga, mga kababayan, makikita mo talaga ang kalabutan ni De La Rosa, kasi mga kamistan niya yung nasa mga iniimbestigahan, mga kababayan, mga mga defender, ang tawag nito, mga may mga taga-PDEA, mga kababayan, mga niya Tapos yung isa, mayroon pang yung si Bitong, mga kababayan, may malaki pang problema yan. Mayroon namang pinsabog si Maharlika patungkol kay Bitong. Hindi pala yun sa disapprove pala yun sa ginawa pa lang witness sa PDEA, sumasahod pa sa PDEA ng 130,000 a month. Yung pala disapprove pala ang application niya, mga kababayan, hindi pala yan nakalusot. Isa pang problema yan. Ngayon, mga kababayan, ginawa naman nila, gusto nilang hatakin yung atensyon ng publiko doon sa nagpalabas naman sila ng video. Ngayon ang pinalabas sa mainstream media, mga kababayan, yung barko ng natin sa Pilipinas na winawater cannon ng mga Chinese, pinagtulungan. Kaya lang, mga kababayan, malakas pa rin ang dito sa social media. Ang mga tao nanatili pa rin nanonood sa social media. Kasi ang mainstream media ngayon, mga kababayan, nakapagtataka, ang sobrang tahimik nila. Yung issue ngayon patungkol sa pagiging bangag ng ating presidente, mga kababayan, wala silang imik dito wala silang kibo dito yun ang nakapagtataka sa kanila bakit wala silang kibo. Tanging mga vloggers na lang talaga ang dito sumusubaybay. Tapos ito ngayong mga kababayan, itong pagharap ni Jonathan Morales dito sa Senado. Diyan pa lang, mga kababayan, na yan. Malaking dagok na yan ngayon sa administrasyon, mga kababayan. Kaya lang, ito si Jonathan Morales, medyo tagilid ito. Sana naman, wag lang siyang magkumpiyansa, wag lang siya magkamali. Kasi talagang yan siya. Nanganganib talaga yan siya. Ngayon, mga kababayan, kaya tinatawag ko itong administrasyon natin na na nasa democracy government tayo ngayon, mga kababayan. Wala tayo ngayon sa demokrasya, diba? Democracy, kasi crazy ngayon, mga kababayan, ginagawa nila. Tingnan natin yung yung binabalak nilang rally, nga manawagan silang resign Sara, di ba? Matik yan, mga kababayan, may permit agad yan. O naganap na bang rally o magaganapin pa lang? Pag sila, mga kababayan, may permit agad, matik. Pero kung ang kung ang maisog rally, mga kababayan, talagang todo effort talaga ang administrasyon, mga kababayan, nga hindi bigyan ng permit. Hindi natin alam kung mayroon silang itinatago nga mabubunyag doon sa ibubunyag doon sa maisog rally. Kasi ang laging diyan ni PBBM, ni PBBM, PRRD, mga kababayan, yung open books talaga sa mga politiko, lalong-lalo na diyan sa mga congressman nga mga korap. Ngayon talaga, mga kababayan, umaabuso ng husto ang mga congressman. Winawaldas talaga ang pira ng bayan. Ilang bilyon yung binabudget nila, mga kababayan, diyan sa kung ano-anong ayuda ang pinapalabas nila.
Pero ang ano talaga niyan, yung charter change mga kababayan, yung PI pagtawagin nila, yung Peking People's Initiative. Isang ano yan mga kababayan, isang patigong, pero ang ano talaga niyan ay political initiative. Kaya mga kababayan, kailangan natin ngayon mapagmatyag, kailangan natin ngayon makikiano na rin tayo sa baybay. Hindi pwedeng hindi tayo kikibo mga kababayan. Kasi nung nandoon ako sa mga kababayan, sa Bustos, Bulacan, nagkaiba-iba ang reaksyon ng mga tao kasi dumating ako doon mga kababayan, mag-alas 10 pa lang doon ako sa palengke dumating. Doon ako tumambay sa palengke sa paradahan ng tricycle. Nakikiramdam na ako mga kababayan sa usapan ng mga doon sa palengke. Marami doon ang walang alam patungkol sa ngayon. Kasi marami kasing pulis mga kababayan, hinarangan nila yung doon banda sa parang intersection kasi yung doon sa barangay hall ng barangay poblasyon sa Bustos, Bulacan. Yung papunta doon sa Binyo mga kababayan, hinarangan ng mga pulis. Nilagyan nila ng mga motor, pinarking doon sa di talaga makapunta sa Binyo yung mga sasakyan nga galing doon sa Pandi ba yun sa yung kabilang papunta doon sa Binyo mga kababayan, hindi sila makalusot kasi hinarangan ng mga pulis. Ngayon, kakaliwa sila, hindi sila pwedeng kumanan kasi may harang. Ngayon, kakaliwa sila paliko. Mailayo sila mga kababayan sa Binyo, hindi sila makapunta sa Binyo. Hindi naman sila maka-U-turn nga paano kasi kung pakanan sila kasi masalubong sila sa galing doon sa nanggagaling sa Binyo nga rota. Masalubong, hindi sila doon talaga maka-counterflow. No? Kaya maitaboy sila mga kababayan palayo. Ganon kalupit yung administrasyon natin mga kababayan. Para bang tingin ko takot na takot sila sa mga taga Maisog Rally. Kaya yun sa mga kababayan doon sa palengke kasi mga mahigit isang oras ako nakatambay doon, nakaupo ako doon sa sinandal ko lang yung bike ko doon sa may butika. Naririnig ko, nagtatanong yung iba, bakit maraming pulis? May naman sabi, may daw dyan, may mag-rally. Sagot naman ng ibang tao. Parang lang, nakikinig lang ako sa usapan nila. Bakit dito sila magrarally? Guguluhin nila tayo dito, idadamay nila tayo sa gulo nila. Sabi, may yung ganun nga sinasabi. Tapos mayroon naman ako narinig sabi nga. Gusto nilang pabagsakin si PBBM daw. Ganun mga kababayan, yung mga usapan. Wala pang nakakaintindi sa layunin ng Maisog Rally. Hanggang doon mismo sa site na pagdausan ng mga kababayan. Parang yung mga tao, parang hindi nila alam yan mga kababayan, parang sa tingin ko, parang naunahan sila ng parang na-brainwash sila mga kababayan, parang naunahan sila, ang Maisog Rally, naunahan ng doon mga kababayan. Kumbaga may paliwanag yung anti-Maisog. Kumbaga siniraan ng mga kababayan, sinisiraan na yung Maisog Rally, kaya yung reaksyon ng mga tao, sa narinig ko lang sa naobserbahan ko lang doon sa palengke mismo. Kasi matagal ako nagtambay mga kababayan kasi nagtatanong-tanong pa ako kung saan yung Binyo. Kaya hindi na ako nagtatanong kasi narinig ko sa usapan ng mga tricycle, kasi pardahan yun ng tricycle Tapos nung alas 10 na, sabi ko doon sa isang driver, boss, saan ba yung pagdadausan daw ng rally? Sabi sa akin, andyan lang sa unahan, malapit lang. Ayun nga, malapit nga lang sa palengke kasi yung bakanting lote. Dahil nagpunta na ako. Nung pagdating ko sa Binyo, yun nagulat ako. Doon mismo sa gitna ng Binyo, may naitirik ng plug yung organizer. May plug na ng Pilipinas nga nakatirik sa gitna. Kaya lang, binakura ng barbed wire mga kaibigan. Tapos may mga tarpaulin nga nakasulat na private property. Walang sinumang pinapahintulutan nga gumamit sa lupang ito. Ayun ang sinasabi.
Tapos mga bago yung ano mga kababayan. Samantalang, nakapag ano na ng kontrata na yung organizer at saka yung may-ari ng lupa. Tinatakot mga kababayan. Talagang tinatakot ng pangatlong ano na yun mga kababayan, sana pagdadausan diyan dito sa Bulacan. Pero tinatakot. Sa ganitong klaseng sistema ng panggobyerno mga kababayan, ano bang ikatawag natin dito? Ito ba ay demokrasya? Nasa democratic government ba tayo mga kababayan? O, di ba? Pagka demokrasya mga kababayan, walang tinatakot. Lahat malaya. Naalala natin mga kababayan, panahon ni PRRD, di ba? Noong nagpang-ilang suna niya yon, nga daming nagrarally doon mismo sa sa Batasan. Anong ginawa ni PRRD? Pagkatapos, hinarap talaga niya. Pinapasok niya. Ang sabi niya, "Hali, pasok kayo, mag-usap tayo." Di ba? Sabi pa nga niya mag-usap tayo. Ano bang problema niyo? Pero ngayon, itong administrasyon mga kababayan, iba. Kakaiba ngayon. Dati, panahon ni PRRD, lahat ng mga rallyista mga kababayan, malaya Kung ano-ano pang ang ginagawa nila noon Panahon ni Aquino, ganun din. Malaya din yung lahat ng mga rallyista. Panahon ni Gloria, ganun din. Malaya lahat. Langing kakaiba itong administrasyon ngayon mga kababayan. Kasi ang ating presidente, ang binoto natin mga kababayan, para siyang robot na sinususuyan lamang Ang nag-ano talaga, parang may kapangyarihan talaga dito mga kababayan. Si Bakikang at saka si Tambaloslos, magkapares talaga tong Bakikang at Tambaloslos mga kababayan, Tambaloslos, si speaker, si Bakikang, di ba mga kababayan? Kaya si Bakikang at saka si Tambaloslos andito sa parang sila ang nag-effort dito sa democracy government mga kababayan. Marami kasing mga kababayan, maraming issue na dapat talaga lutasin sa ating administrasyon ngayon. Ang daming issue na importante para sa ating lipunan. Binaliwala nila. Ngayon talaga pinanindigan na talaga nila, puro na sila mga kritiko na talaga sila ngayon mga kababayan na at saka hindi pa rin nawawala talaga sa nila mga kababayan ang charter change mga kababayan, kasi alam naman pag may eleksyon mahirapan sila makalusot, kasi ang mga Pilipino ngayon mga kababayan hindi na mabubula. Nag-oobserba na ang mga Pilipino ngayon. Yung ginawa nila sa SMNI mga kababayan, ano lang yun, diba? Talagang alam na nila, plano na talaga nila yun, kasi magre-react talaga yung SMNI dito sa mga ginagawa nila. Kaya talagang target nilang take down talaga yung SMNI. Matagal na yun nilang mga kababayan, nasa pattern na nila yon. Kaya lang nagkaroon sila ng butas doon ng ginawa nilang dahilan, yung pagtatanong ni Eric Silis at saka Doktora Badoy doon sa patungkol sa nagtatanong doon sa travel allowance ni Tambaloslos nga 1.8 billion, diba? Kung tutusin mga kababayan, tanong lang yun. Natural karapatan din yun sa ordinaryong mamamayang Pilipino ang magtanong sa patungkol sa paggamit ng government official sa pira ng bayan mga kababayan, kasi hindi naman pira yun, pira nating lahat yun tama lang na may magtanong, hindi naman talaga pag-aakusa. Kaya lang nasa na nila mga kababayan, hawak na nila, kontrolado na nila ang MTRCB at saka yung ngayon mga kababayan, di ba? Hawak na nila yon. Kaya manipula na kahit walang dahilan, talagang sinuspindi ang ng SMNI. Tsaka ang dalawa lang naman talaga diyan mga kababayan din ang pinakaano nilang mapahinto. Yung
galing sa masa para sa masa. Yung open books talaga nga inaano ni PRRD, mga kababayan. Yun talaga ang gusto nilang mapahinto kasi ano totoo naman talaga, yun naman talaga dapat mga kababayan, magiging transparent ang atong mga government official. Magiging transparent sila sa paggastos sila sa pera ng bayan. Kasi bilyon mga, di na milyon mga kababayan, ang ano nila ngayon, bilyon na agad Tapos, yung mga legit sana, legit sana nga mga dapat paglaanan ng budget, tulad noong request ng Vice President no, sa DepEd Secretary, yung confidential fund sa DepEd. Yun ang kini-question nila mga kababayan. Yun ang pinakaano diyan, masaklap. Kini-question yan. Doon din nagsimula yung gulo ngayon nga nag-ano ng issue Nga ang ginawa ng mga ng mga taga democracy government mga kababayan. Sa halip nga pag mayroong issue nga lalabas mga kababayan, punto por punto, sasagutin nila, paliwanag nila. Hindi yung tatakpan nila ng ibang issue mga kababayan. Issue sa issue ang walang ang naglalaban ngayon. Yung mga issue ng mga kritiko mga kababayan, may mga may mga paliwanag. May mga basihan. Wala silang basihan sa mga sinasagot nila Kung ano-anong ginagawa nila, walang basihan. Katulad nyo, di ba? War on drugs. Ngayon, parang gusto nilang sirain yun. Nagmamagaling sila mga kababayan, nagmamagaling. Yung totans nga, droga nga na sakote daw nila na walang komosyon nga nangyari, walang putukan, walang pagtatalo, basta kaya lang mga kababayan, hindi nila naplanuhan ng maigi. Nagmukhang tanga si presidente noon. Sunog ang ating presidente doon sa ngayon mga kababayan, di na nila may paliwanag Para bang parang na na lang namuni-muni na lang yung issue ngayon. Pati PNP hirap magpaliwanag mga kababayan Yan kagagawa ni Abalos Nagpapasikat, gumagawa sila ng palabas, yung director mahina naman. Una-una lang, nasampulat sila, hindi nila talaga lubos na isip. Nga marunong pala mag-isip yung mga, ang akala kasi nila sa mga Pilipino mga kababayan, ganun na lang katanga no? Ang 2 tons nga 2 tons nga droga, naikarga nila sa naikarga nila sa Puton Ban mga kaibigan. Tapos may mga issue pang lumalabas hanggang sa nagbawas sila ng bawas mga kababayan. Araw-araw may discrepancies lang, laki ng discrepancy kasi pagkasyahin na nila mga kababayan sa sa Puton Ban Nahirapan sila doon Tapos yung mga mainstream media mga kababayan, nakakabingi, tahimik ang ating mga mainstream media, wala silang napupuna sa ating ngayon, administrasyon mga kababayan. Hindi malaman kung ano ang dahilan nila. Basta gagulat kasi nung di ba presidente si BBM mga kababayan, di ba? Kung ano-anong issue binabato niya mga mainstream media na yan. Yung si Jessica Soho mga kababayan, number 1 yan. Bakit ngayon hindi na yan umiimik? Kahit mga kababayan, hindi na si Jessica Soho No? Marami. Sabi nga ni Jason sa ano daw nangyari sa kanyang mga dating mga kasamahan. Bakit ngayon wala na sila hindi na sila nagsasalita. Mayroong si Jason sa mga kababayan nga nagulat talaga siya ngayon sa pinapakita ng ng ating mga mainstream media. Hindi niya na maintindihan kung bakit gano'n na lang katahimik ang ating mga mainstream media ngayon mga kababayan. Sa dami-daming nangyayari, sa dami-daming issue ng ating lipunan. Pero huwag kayong magkumpiyansa mga kababayan kasi si Tambaluslos, tuloy ang mga congressman mga kababayan, tuloy pa rin sila sa
tuloy pa rin sila sa doon sa pirma-pirma mga kababayan. May gumagapang pa rin. Kasi may mga kung ano-ano pang ayuda ngayon nga ginagamit nila kababayan. Pero ang target talaga yan, yung pirma lang naman ng mga tao ang gusto nila makuha. Maraming salamat mga kababayan sa nagpa-unlock dito sa ano ko ngayon, dito sa munting channel ko. Maraming salamat sa mga nakikinig dito sa ano ko ngayon mga kababayan, sa yung mga pinapaliwanag ko ngayon mga kababayan patungkol sa ano, at saka yung nag-react sa sinasabi kong democracy government, kaibigan, kahit anong mag-iisip po talaga sa ano mga kababayan, talaga ang lumalabas ay democracy talaga tayo ngayon mga kaibigan, democracy government talaga tayo. Sa itong sa ginagawa sa ano natin ngayon, parang walang pagkakaiba sa martial law mga kaibigan. Kasi nung martial law, yung tatay na PBBM, nag-declare mga kaibigan, yung nag-react dito sa unang vlog ko nung doon sa Bustos. Nag-react si Marcos Sr. mga kaibigan, nasa martial law tayo noon, pero alam ng taong bayan kasi dineclare niya eh. Kumbaga dineclare niyang may martial law, kaya napaghandaan ng mga tao. Alam ng mga tao kasi nasa under martial law tayo. Alam ng mga tao kung ano ang bawal. Kaya makakaiwas. Pero ngayon mga kababayan, hindi dineclare ang martial law, pero nasa martial law ang status tayo. Diba? Nasa diktadoryang pamamalakad tayo. Diktadorya itong ginagawa ng ating administrasyon ngayon eh. Pagka diktadorya mga kaibigan, isang crazy yun mga kababayan. Crazy ano yun. Yeah? Hindi yung demokrasya. Malupit nga pamamalakad yun mga kababayan. Kaya sabi ko crazy. Di ba crazy yung bagano? Ginagawa na sa Maisog Rally. Di ba crazy yun mga kababayan? Ayaw na magbigay ng permit. Tapos ngayon, nung gumawa talaga ng paraan, lumapit doon sa mga private property. Parang kahit walang permit, basta wala lang gulo, okay lang. Kasi hindi naman pampubliko yung ginagamit nga binyo. Hinahabol pa rin sa mga tarantado mga kababayan. Last hour na talagang hinahabol pa rin nila, ginawaan pa rin nila ng paraan. Huwag mong sabihin mga kaibigan, walang gastos ang ano noon. Hindi sila naglabas ng pira sa gobyerno noon para pirmahan ng abogado na yon yung nilagay niya sa tarpaulin. Diba? Kung tutusin yun mga kaibigan, walang karapatan ng abogado mag-ano noon, pangalan niya ang lalagay. Dapat yung pangalan ng may-ari ng lupa. Pero hindi nila mailagay-lagay yung pangalan ng may-ari ng lupa kasi may kontrata na, pumayag na yung may-ari. Tinakot lang nila. Kasi nasa democracy government tayo ngayon ng kaibigan. Yung ginawa na kay Governor Edwin Hubahib, diba kaibigan? Di ba crazy din ang ginagawa na doon? Ang dahilan doon, hindi si Governor Hubahib sumusunod sa ng utos ng presidential office. Kaibigan. Talagang mas pinili ni Governor Hubahib yung niya, sambayanan niya. Karapatan ng mga tao sa niya, lalawigan niya. Di ba? Hinahanapan siya ng botas. Sinuspindi siya ngayon, talagang tinatanggal niya at tinuluyan siya. Kasi mga kaibigan, ano ba yung ginawa ni Rizal Ontiveros ni Pastor Apollo Kibuloy? Di ba crazy yun? Gawain ng crazy yun? Yung ginawa nila sa SMNI, mga kaibigan, hindi ba crazy? Kaya nasa tayo, democracy government, hindi tayo demokrasy. Kahit wala pang sapat na mga kaibigan, ini-execute na nila eh.
si Pastor Apollo. Ganon din ang ginagawa ni Hontiveros. Ito na ngayon mga kaibigan ang maikumpara natin yung ginawa yung pambabalasubas ni Risa Hontiveros kay Kibuloy. Ang witness ni Risa Hontiveros mga kababayan, di ba? At saka itong witness ngayon sa pulburonic issue ni PBBM, malaking pagkaiba. Ang pag-imbestiga ni Bato de la Rosa at saka ni Risa Hontiveros, magkakaiba mga kaibigan. Pero si Bato de la Rosa, nakitaan din ng doon sa style niya. Wala naman talagang nakagusto sa style niya, maliban lang siguro sa taga-administrasyon. Kasi si Bato de la Rosa, nagsuri pa nga siya doon ni Pitong. Sorry, hindi kita naalala. Tandaan ta, sabi niya. Pagka ikaw ang chairman sa komite nga nag-imbestiga, dapat talagang huwag kang magpakita ng kalambutan. Saka maraming pagkakataon mga kababayan nga masukol na sana niya yung mga kamistan niya. Hindi niya ginagawa kasi mistan niya Tasakpan pa nga niya, sabi niya, hindi ako maniwalang magawa ni yon, di ba? Kasi masyado siyang believe sa kamistan niya Bayaran na nga diba? Na na nga ng administrasyon Kaya marami pa tayong mga kababayan, tuloy wag lang tayong bumitaw, no? Magsubaybay lang tayo mga kababayan. Lang talaga tayo, makikiramdam. Kasi itong ngayon, sabi pa nga na nag-iisang baser ko, mga kaibigan. Kung tuwa na nga ako, may baser na ako. Isang naman pala, fake account pa. Isang tao lang, paulit-ulit lang, marami siyang sinasabi. Sabi pa sa akin, mabuti pa, mag-alaga ka lang sa mga apo mo. Bibigyan natin ng buhay yung sinasabi niya mga kababayan, kasi yun. Halimbawa, kababayan, may apo ka, di ba? May mga apo ka, maliliit. Kung gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga apo mo kababayan, huwag kang pumayag ng ganito ang klaseng panggobyerno ang natin ngayon mga kababayan. Kasi pagka ganitong klaseng panggobyerno ang magdala sa atin mga kababayan, wala tayong patutunguhan. Baka ang mga susunod na henerasyon mga kababayan, hindi lang ganito ang sinapit natin ngayon, hindi lang yan ang sasapitin ng mga kasunod na henerasyon. Kaya mali yung sinasabi ng baser ko nga para ba ang panghuli nga sabi niya, you better shut up, sabi ganon sa atin. So okay lang yun kasi hindi ako galit sa'yo kaibigan. Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Ngayon kung mahal mo yung mga apo mo o mga anak mo o yung kinabukasan mga anak mo, kaibigan, kailangan pigilin natin ang ganitong sistema ng panggobyerno kaibigan. Huwag kang sumang-ayon sa ganitong style ng panggobyerno. Walang mangyayari sa mga susunod na henerasyon mga kaibigan pag sa ngayon hindi tayo kikibo at magawa nila ang gusto nila, ang binabalak nila kaibigan, mali yung sinasabi mo. Mag-alaga ka lang sa apo. Ibig sabihin, huwag ka na makikialam dyan. Di ba? Tutukan mo lang mga apo mo. Kaibigan, ikaw ang mag-isip. Ikaw ang mag-isip mga kaibigan. Isipin mo ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Isipin mo kinabukasan yung mga bata ngayon lang ipinanganak. Hirap talaga. Sagad sa butong hirap ang dadanasin nila pagka itong administrasyon na ito magpatuloy mga kaibigan. Pagka ganitong klase ang panggobyerno, siyang magdala sa natin. Tandaan nyo mga kaibigan, yung Marcos Sr., 21 years sa serbisyo yun. Siyang pinakamatagal. Ngunit may nagagawa nga naman mga kaibigan. Ito si BBM mga kaibigan, parang walang nagawa. Yung mga inaani niya ngayon, mga parangal mga kababayan, yun ba yung tinatanim ni PRRD noong araw, na ngayon lang natapos. Nung i-turn over, sa kanya napunta. Diba? Yung na yan, yung infrastructure, yung farm to market, kanino bang project yan? Hindi naman kay PBBM yan. Pag upo ni PBBM, mga kababay, wala pa naman siyang project wala pa siyang naumpisahan ngayon sarili talaga niyang project. Yung sa sandatahang lakas nga, para bang
gusto niya makipagbakbakan, makipaggera sa China, mga kababayan, dapat yun, nag-imbak siya ng ano, nag-imbak siya ng mga kagamitan sa ating mga sundalo nga may panglaban tayo. Pero yung mga ano ba ni PRRD, yun lang ang inaasahan niya eh. Nung dumating yung BrahMos, nga mayroon din siyang ano, mayroon din siyang troll army nga talagang tuwang ano pa pinagmamalaki. Eh, parang hindi ba alam ng troll army niya. Ngayong BrahMos na yan, si PRRD ang nakipag-deal sa ano niyan, sa India. Yung mga jet fighter, yung mga helicopter na ano, di naman si PBBM ang ano niyan. Si PBBM ang nag-receive mga kababayan kasi sa panahon na ni PBBM na i-deliver yon. Pero hindi siya ang ano niya, kumbaga siya na lang ang nag-harvest sa itinatanim, ipinupunla ni PRRD bago bumaba si PRRD sa pwesto. Ganon ang nangyari. Yung magkaya lang na ano, parang na-credit kay PBBM. Yung ano, yung internet nga mabilis, nga libre nga internet, di ba? Kay ano yun, kay PRRD yun. Kanino na-credit yun? Kay PBBM. Nga ipinagyayabang, ipinagmamalaki ng kanyang mga troll army, yung kanyang mga ano, vlogger defender, ang mga defender vlogger ni PBBM. Wala naman siyang ano eh, wala pa naman siyang naidagdag na para sa sandatahang lakas. Kaya yung ano, nga medyo may angas siya nga wala namang nagawa ang ating mga Philippine Coast Guard pati mga Philippine Navy nga gusto niyang pumalag. Ngayon nagpapalag-palagan sa China, mga kaibigan. Hindi niya iniisip ng husto. Eh bakit nung binomba binomba ng ano yung ating mga Philippine Coast Guard, di bakit hindi gumante? Oh, may mga ano naman yata tayo, may mga pang-water cannon din tayo eh. Eh bakit hindi gumante? O talaga matapang siya. O bakit hindi gumante? Ating mga Philippine Coast Guard, di ba? Ayaw niyang pagantihin. Kasi inaano na tayo eh, bakit ayaw niya dumipinsa? Yung mga Amerikano ngayon doon siya masyadong umaalalay, bakit walang ginawa? Di ba? Walang ginawa mga kaibigan ng mga Amerikano. Baka may inuudyukan pa tayo lang tayo ng mga inuudyukan lang siya ng mga Amerikano parang lumaban. Kasi alam naman natin mga kababayan, yung mga Amerikano na yan, ano din yan eh. Negosyo din yan pag may gira eh. Yeah. Anong nangyari ngayon sa Ukraine, di ba? Oh. Ukraine, ngayon, parang iniiwanan yata sa ere ang Ukraine. Ang Israel, anong nangyari, di ba? Oh, ngayon, parang bibitawan na rin yata, hindi na yata na sinusuportahan ng Israel eh. Pero ang Israel, mga kababayan, hindi naman hamak talaga nga 10 times ang lakas niyan kaysa sa atin, 10 times ang doble. China nga, hindi pa over yan sa Israel na yan. Yung mga malalaking bansa na kapaligid sa Israel, hindi pa naman talaga na magapi-gapi yung Israel, mga kababayan. Kasi ang Israel, nakatutok din ang ano nila sa sandatahang lakas sa depensa nila. Hindi katulad sa Pilipinas, ang pira ng Pilipinas nakatutok doon sa ano lang ng mga congressman, diba? Ang malaking budget yung mga congressman lintik ng mga congressman na yan, mga kababayan, lalong-lalo na yan si ano, Tambaloslos. At saka yung panay-panay ang labas ng ating presidente sa iba-ibang bansa, mga kababayan, lalo nga doon sa Amerika. Di naman natin alam, di naman niya sinasabi kung ang nilalakad niya sa Amerika, kaya sa nagsipsip sa Amerika, yung mga, yung ano nila eh, yung ill-gotten wealth nila nga naka-freeze ngayon sa Amerika, mga kababayan, di nila ma-withdraw. Kaya yun siguro nagsipsip si PBBM sa Amerika parang ano nila yun. Kasi yung ill-gotten wealth nila, di ba? Napakinabangan ng mga Amerikano yun eh. Oh. Siya ang ano mga kababayan, di sinabi ba ni PBBM may ano siya, may secret deal siya sa Amerika, di ba? Wala din. Mas malupit pa ngayon sa kanya, tapos ibabaton niya sa ano, ibabaton niya kay PRRD. Kumbaga pagtakpan nila, yung ginagawa nila mga kababayan, pagtakpan nila, ibato nila sa mga ano nila. Ibato nila sa kritiko nila.
Pero kung tutuusin mga kababayan, hindi naman talaga kritiko ng Marcos ang Duterte. Hindi pa nga siya sila nakabayad ng malaking utang na loob nila sa mga Duterte. Magiging presidente ba si BBM mga kababayan kung hindi dahil kay Sara? Kung si Sara ay lumaban ng kandidato o lumaban ng pagka-presidente mga kababayan, sigurado ba kayong mananalo sa BBM? Malabo yun. Diba? Ilang rally yun ang ng mga tao nga kandidatuhin si Sara Duterte pagka-presidente. Tanging Duterte lang mga kababayan, ang politiko, nga mga tao ang mag-rally para sila ay lalaban pagka-presidente. Si PRR din mga kababayan, di ba? Di ba? Lalaking rally. Panawagan ng mga tao nga patatakbuhin si Duterte ng pagka-presidente. Oh. May mga kandidato ba sa ating ganyan ang nangyari? Nga mga tao ang nagrarally. Nangyayari kay Pinoy yun mga kaibigan, pero sa partido nila. Nga pinipilit nga si Pinoy ang patatakbuhin ng palalabanin nila ng presidente. Partido nila mga kababayan, hindi sa hindi sa tulad dito kay PR sa mga Duterte. At talagang ang mga tao sa Luzon, sa Davao yan sila, kay PRRD dati, di ba? Dito sa taga Manila ang nagrally. Ang gusto nila yung mayor sa Davao ang patatakbuhin ng presidente. Oh. Di ba doon sa Shangri-La Plaza may na-interview, may pa nga, may matanda pa nga nagsabi, tinanong niya si Duterte kung lalaban ng presidente. Sabi ni Duterte nga hindi. Anong sabi ng mga kaibigan doon diyan sa crossing sa Shangri-La Plaza, di ba naalala nyo? Ang sabi ng isang tao na interview, Mayor, pag hindi ka lalaban ng presidente, hindi na lang ako buboto. Sa Duterte lang yun nangyari mga kaibigan. Tapos do kay Sara, ganun din, panawagan ng mga tao. Tatakbo Sara, takbo Sara sa pagka-presidente, pero si Sara hindi nakinig kasi. Kaya minsan mga kaibigan, masabi ko rin nga, kasalanan dito ni Sara kasi sana tumakbo na lang siya. Malaki talagang tsansa panalo niya. Malaking tsansa niya sa panalo niya. Kasi kung hindi lang nagsanib pirsa nung nakaraang eleksyon, ang Marcos at Duterte mga kaibigan, malabo manalo si BBM. Malabo yun. Hindi sila makasigurado noon. Baka si Leni Robredo ang presidente natin ngayon mga kaibigan. Tapos tingnan mo, yung panahon nga naglaban sila ni Marojas sa pagka vice president. Anong ginagawa ni Marojas sa kanila? Sa debate, di ba? Kung ano-ano sinasabi ni Marojas. Pero ngayon mga kaibigan, parang ewan ko, basta sunod linggo, sunod buwan, makaisa na sa kabinete ni PBBM si Marojas. Diba? Si Leni Robredo, mga kaibigan, mortal na kalaban niya sa politika. Anong ginawa nila? Ngayon, kaibigan sila. Diba? Tapos yung kakampi nila noon, kumbaga ipinagkaluno talaga nila ang kakampi nila. Nag-traitor sila sa unit team Kinukuha nila yung mga dating kalaban nila para lang talaga mapantayan nila ang pwersa ng mga Duterte. Ganon sila kagahaman sa pwesto mga kaibigan. Kasi ito si BBM, kahit yan, gusto niyang susundin ang yapak ng tatay niya. Hindi na yan bababa sa pwesto mga kaibigan. Kaya talaga sila, todo effort sila ngayon dyan sa PI na yan, lintik na yan. Diyan naubos ang pira ng bayan sa PI na yan. Para maisingit talaga nilang PI na yan, tinitik down mo na yung TV channel nga alam nilang hindi na makontrol. Yung ibang control nila Hindi malaman kung sa malaking offer o kaya sa takot nga magiging matanggalan ng franchise tulad ng SMNI. Parang ganun din, hindi rin malayong ganun ang mangyari kaibigan. Kasi uso ngayon sa administrasyon na to ang takutan. Pwede rin. O sige, pagka ayaw mong sa amin, makiisa, o baka sa sunod buwan, hindi ka na makapag-ere, matanggalan ka ng franchise. Kasi
Wala nang ano ngayon mga kababayan, wala nang fair na ano ngayon kasi di ba ang franchise nila sa Congress nag-ano yon, hawak ng Congress. Eh, dahil andito tayo sa democracy government mga kababayan, kaya natatakot ang iba. Kasi minsan may nagbitaw ng salita na isang reporter, sabi, hindi naman namin gusto ang ginagawa namin. Ibig sabihin, nasakal sila mga kaibigan. Kahit gusto nilang bumabatikos, control sila kasi dahil doon sa dahil doon sa matanggalan sila ng franchise pag hindi sila makikiayon, di ba? O, di ba isang crazy tayo, democracy government. Nasasakal yung natatakot nila eh. O, yung pananakot mga kaibigan, maliban doon kay Edwin Hubaheb, sa ibang mga TV network, di ba? Ang nambiro tinamaan ang SMNI. Ito ngayon mga kaibigan, balikan natin yung nakaraang hearing sa patong sa PDEA, di ba? Yung PDEA Lake. Anong sinabi ni Francia kay former Inspector Morales, di ba? Noong nagkausap sila, anong sabi? Ayon pa sa salaysay ni Morales, ang sabi daw ng PDEA agent ng direct, ang boss niya, i-deny na lang natin kasi ikaw nasa labas ka na. Daw, para walang gulo, i-deny lang natin, huwag na natin aminin. Itanggi natin. Kasi ikaw nasa labas ka na ng PDEA, wala ka na sa PDEA, ako, siya daw, director na siya. Di ba mga kababayan? Ang ibig sabihin, kung hindi siya kakampi sa administrasyon, nanganganib yung nanganganib yung pagiging director sa PDEA mga kababayan, tanggal siya. Di ba? No choice siya kasi kahit kailangan niya magsinungaling para hindi pa alang-alang doon sa serbisyo, sa trabaho niya, sa posisyon niya mga kaibigan. Parang ganun din sa mga mainstream media. Ko lang to ha, sa obserbasyon ko lang mga kaibigan ha. Yung sa ko lang, yung sa pagka-analisa ko lang mga kababayan. Hindi naman ako magaling mga kababayan ng kasi yung utak ko, ganun lang kakitid mga kababayan. Ganun lang kakitid pag-iisip ko, hindi ako matalino katulad ng iba. Ganun lang kakitid pag-iisip ko mga kababayan, kaya lang nararamdaman ko ang nangyayari sa natin ngayon. Sa akin nga nagmula yung ako nga nakaisip niyang democracy government, di ba? Kung magkalat man yung mga kaibigan, sa akin nagmula yon. Nasa democracy government tayo ngayon mga kaibigan, di ba? Yun lang, yan. Kung hindi ka makikiayon, pero kung gagamitin ka ng administrasyon ngayon mga kaibigan, talagang ilalagay ka dyan, ako nang bahala sa ilalagay dyan ka, ikaw director dyan. Mahawak ka na sa leeg. Kasi dati yung PDEA mga panahon ni PRRD, iba rin ang kalakalan sa PDEA, panahon ni PRRD. Panahon ni PRRD mga kababayan, walang gobernur nga na suspende, walang gobernur nga natanggal sa May natanggalan ng franchise mga kababayan yung ABS-CBN pero may kaso. Alam niyo naman kung anong pagkakaiba sa ABS-CBN sa SMNI. Ang SMNI, kare-renew lang ng franchise. Ang ABS-CBN, nag-lapse na yung franchise nila, pinabayaan na, hindi nila ni-renew. Doon sila na diba? Doon sila nasilipan ng butas Kaya hindi pwede gawing yon nga, sa PRRD, napasira ang ABS-CBN. Ang ABS-CBN napasira mga kababayan, maraming lapses, maraming silang butas. Hindi katulad sa SMNI, na ginagawaan lang ng dahilan. Legal ang SMNI. Kasi bagong pa yung franchise nila, ilang taon pa lang ang nagamit, di ba? Kaya lang, biktima lang sila sa talaga, sa democracy government, mga kababayan. Ito ngayon sa hearing sa PDEA Lake mga kaibigan. Huwag tayong masyadong kampante kay Bato de la Rosa. Mahirap man kay Bato mga kaibigan. Pero huwag tayong kakampante kay Bato.
Kahit panoorin nyo na lang yung mga nakaraang ano niya sa unang hearing mga kaibigan. Kahit panoorin nyo, reviewin nyo yung ano sa hearing nila. Ang daming pagkakataon nga maipit niya yung ano, maiipit niya yung pagsisinungaling ng mga PDEA agent, yung PDEA director, kahit yung si Lasso mga kaibigan. Pero anong ginawa ni Bato de la Rosa? Kahit dahil kamista niya, pinapaboran talaga niya mga kaibigan kasi kamista niya eh. Parang ipagkaluno pa niya yung mga dati niyang kasamahan nga si PRRD. Pwede rin ano mga kababayan, baka didistansya sa kay PRRD, maaari din. Pero walang katotohanan yan ha. Ano ko lang yan ha, mga kababayan. Haka-haka ko lang ha. Maaari din siya nang takot siya sa ano, sa ICC mga kaibigan. Maaring takot siya sa ICC. O maaring yun na rin ang kasi sabi niya, hindi naman daw siya nabayaran, wala man daw pwede magdikta sa kanya mga kaibigan. Kaya lang, yun ang sinasabi ng bibig niya. Pero kung titingnan mo yung performance niya mga kaibigan, talagang ano, magkaroon ka rin ng haka-haka sa isip mo. Maaari ding takot siya sa issue ng ICC, kaya parang unti-unti siyang bumabaliktad. No? Pero hindi ano yan, sa akin lang yan ha. Sa pag-a-analyze ko lang yan ha. Parang ganun din eh. Kasi talaga kung titingnan, andyan pa naman yung video mga kaibigan sa unang hearing. Pwede nyo namang panoorin. Di ba? Din, makikita nyo talaga yung kalambutan ni Bato de la Rosa. Di natin malaman kasi mga kamista niya yung mga nakaharap niya. Kaya siguro ganon. Parang gusto pa nga niya ano si ano eh Morales. Kaya si ano nga sa totoo lang mga kababayan, ito si Bato de la Rosa, parang nawalaan din ako ng kumpiyansa kay Bato eh. Nawalaan din ako ng kumpiyansa eh. Kasi may video ako napanood nga si Senator Tulfo ang nag-ano sa mga PDEA agent. Maiipit eh. Naiipit ni Tulfo eh. Hindi makaimik si ano eh. De la Rosa eh. Yuyuko-yuko na lang si De la Rosa eh. Makikita mo talaga yung reaksyon ni De la Rosa na ano, para siya nadidismaya. Ang si Tulfo lagi nakatingin sa kanya eh. Doon makikita ang kahinaan, kaya hindi rin natin masisi ang ating mga kababayan na talagang binabatikos si De la Rosa. Kasi isa rin ako sa bumabatikos noon mga kababayan. Kaya ano na lang tayo mga kababayan, tayo bilang Pilipino, magmasid din tayo mga kababayan, mag-obserba tayo. Hindi pwede sabihin nga yung nag-iisa kong baser, mag-aalaga na lang sa apo. Hindi, kung isa kang Pilipino, kaibigan, kung ikaw isang Pilipino may malasakit para sa bayan, hindi pwede sabihin mong ganon. Kung mahal mo yung mga kamag-anak, yung mga apo mo, anak mo, o yung mga bagong henerasyon sa pamilya mo, ay ngayon pa lang mga kababayan, kaibigan, pumalag ka na sa pamamalakad ating gobyerno. Magsalita ka na. Malay mo, mabago pa natin. Balay mo, maisip nila yung sinasabi natin at maano sila, mag-perform sila ng maganda doon sa ano nila, sinumpaang tungkulin. Kasi mga kababayan, hindi ko rin maintindihan yung ibang mga ano eh. Sa bagay, kung isa sila sa libo-libo nga troll army nga hinahire ng PBBM, no choice din sila kundi sumunod kasi nagpa-hire sila eh. Ikaw rin may ano, kung anong nakikita na sa administrasyon ngayon nga parang sumasang-ayon sila eh. Parang tinalikuran nilang bayan para sa sarili lang nilang kapakanan. Mga kababayan, hindi naman masama ang naghangad naman talagang ano, kumita. Pero mga kababayan, isa alang-alang din natin ang kinabukasan ng sambayanan. Huwag lang natin masyadong intindihin ang ating sarili lamang.
ano rin natin ang kinabukasan ng sambayanan, ang kinabukasan ng buong bayan. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, at kung pwede lang, baka pwede makahingi ng isang subscribe. Pero kung sa ano lang mga kababayan, kung pwede lang, kasi wala pa naman akong subscriber. Kaya napansin nyo mga kababayan kanina, hindi ko na sinabi nga paki-subscribe muna bago tayo magpatuloy, kasi parang nakakahiya mga kaibigan, di ba? Kasi mga ilang linggo na ako ng to, pero wala naman akong subscriber. 10, mayroong 10 wala. Ang viewers ko, ang pinakamahaba kong viewers 111. Tapos mayroong 15, mayroong 29, 30, hanggang ganun lang naman ang viewers ko mga kaibigan. Wala pa, di pa ako kilala, saka di rin naman ako isang magaling na vlogger mga kaibigan. Isa akong biker mga kaibigan, isa akong biker adventure nga. Naligaw lang ako dito sa na to. Dahil nga sa nakikita ko sa mga masyadong panggigipit ng administrasyon ngayon mga kaibigan. Kaya yan ang nagtulak sa akin din magsalita dito. Kaya minsan mga kaibigan, medyo talagang mapangahas yung mga sinasabi ko. Kasi yun naman talaga ang nakikita ko eh. Yung mga nangyayari, yun ang sinasabi ko mga kaibigan, yung naobserbahan ko. Yung mga nakikita ko mga ginagawa ng ating mga bulaang politiko. Yun lang din ang sinasabi ko. Yun lang ang pinaparinig ko mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.